Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 56. Walang muwang ang tingin ni Maya sa kanyang ina. Tumango siya at hinintay na magsalita ang kanyang ina. Napalunok si Brenda ng isang bola ng laway at pinatahimik ang kanyang puso. Siya ay umaasa na ang kanyang anak na babae ay maaaring tiisin ito at makipaglaro sa kanya. Lahat ng ginawa niya, para sa kanya lang. Ginagawa niya ang lahat para sa kanyang anak na si Maya. Gusto kong pag-usapan ang tungkol kay Sabrina, ang stepsister mo. Napaatras si Brenda. Gusto niyang makita kung gaano kasabik ang kanyang anak sa pagbanggit sa kanyang kapatid. Ano ang tungkol sa kanya? Bali isang tanong ni Maya. Ang pakikipag-usap tungkol kay Sabrina ay parang pagpukaw sa kanyang mahinahong espiritu. Yung babaeng kinuha ang lahat sa kanya. Nakita ni Brenda ang walang kwentang ugali ng kanyang anak sa pagbanggit ng pangalan ni Sabrina. Iyon ay nagpapahiwatig na hindi siya magagalaw sa anumang mangyari sa kanya. Patay na siya. Namatay si Sabrina ilang oras na ang nakalipas, anunsyo ni Brenda. Sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mga labi ngunit mabilis na muling nalungkot ang mukha. Patay na si Sabrina. Sigaw ni Maya. Mabilis na tinakpan ni Brenda ang kanyang bibig upang maiwasan ang sinumang makarinig sa kanila. Umupo na lang si Maya sa gilid ng kama. Ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang palad at ang kanyang mga luha ay bumigay. Pinatay ng kanyang ina ang kanyang kapatid dahil sa negosyo ng kastilyo. Narinig niyang sinabi niya sa isang tao 2 araw na ang nakakaraan na ipinapadala niya ang kanyang mga detalye. Tapos kahapon, nakikinig ulit siya sa usapan nila. Sinabihan niya ang kasama na hampasin habang mainit pa ang bakal. Hindi niya maisip na napakasama ng kanyang ina. Si Sabrina ay isang ulila. Nawala ang kanyang ina noong bata pa siya at pinalaki ng kanyang mga magulang. Namatay ang kanyang ama at wala siyang iba maliban sa kanila, ang kanyang immediate family. Niloko siya ng kanyang ina sa isang arranged marriage at ang natitira ay kasaysayan. Ngayon ay tinapos na niya ang kanyang pagiging makulit sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Anong uri ng babae ang kanyang ina? Kalma lang Maya. Ngayon ay maaari na nating angkinin ang buong negosyo, at lahat ng naipon ni Sabrina ay magiging atin. Ang kanyang 2 miserableng anak ay itatapon sa kalye o ipapadala sa isang ampunan. Ngunit para gamutin ang kanyang kalupitan, ipinadala namin sila sa isang mental asylum at sinusuhulan ang isang tao upang gawin silang isang tunay na kaso ng psychiatrist. Pagkatapos ay maaari tayong mamuhay ng mapayapa ayon sa gusto natin. Ikaw at ako bilang mga kahalili ni Erwin, sabi ni Brenda na nasiyahan. Kontento na ang kanyang anak sa kanyang ginawa. Siya ay isang perpektong ina at isang perpektong babae na naghahanap ng interes ng kanyang anak na babae ng mag-isa. Tumulo ang luha ni Maya at nasasakal. Pagkatapos patayin si Sabrina, gusto niyang ipadala ang kanyang mga anak sa isang mental asylum para gawing mga baliw na lalaki. Ang kanyang ina ay masama at salbaheng babae. Hindi niya hahayaang magtagumpay siya. Kung iyon ang huli niyang ginawa, paprotektahan niya ang mga batang iyon kung alam niya kung nasaan sila. Paano mo pinatay si Sabrina? Diretsahang tanong ni Maya. Alam niyang ginawa ito ng kanyang ina. Hindi na kailangang maging magalang tungkol dito. Medyo hindi komportable si Brenda sa sinabi ng kanyang anak na babae. Dapat ay pinakintab niya ang kanyang pahayag, at pinatunog ito sa pandinig sa halip na maging mapurol tulad ng ginawa niya. Pinapakita niya na parang mamamatay tao siya.
Hindi siya mamamatay tao, inalis lamang niya ang mga hadlang sa paraan ng pag-unlad ng kanyang anak na babae tulad ng gagawin ng bawat tunay na ina. Nagpadala ka ba ng mga asasin para patayin siya o kinidnap at pinatay mo siya? Tanong ni Maya, naghihintay na marinig ang mga sagot ng kanyang ina. Nagkibit-balikat si Brenda. Kailangan niyang sabihin ito para hindi isipin ng kanyang anak na siya ay masamang tao. Kaya, kailangan kong makipag-ugnayan sa kapwa na tumulong sa pagpuksa sa kanyang ina. Tulad ni Sabrina na humahadlang sa iyo para kunin ang buong negosyo ng Castillo, kaya ang kanyang ina lang ang babaeng minahal ni Erwin. Kaya pinaalis namin siya at si Erwin Castillo ang nasa sarili ko. Ang parehong tao na gumawa ng trabaho noon ay ang kinontak ko para tapusin din si Sabrina. Pagsusuri ni Brenda nang tumayo si Maya. Mukhang naalarma at natatakot siya habang sumisigaw ng, pinatay mo rin ang mommy niya. Naging hindi mapalagay si Sabrina. Bakit hindi siya mabigyan ng feedback ni Kian Hendricks? Hiniling niya sa kanya na magbigay ng kanyang feedback sa kung ano ang nangyari sa kanyang tita at sa kotse. Hindi siya nagbigay ng anumang puna sa kanya at sinusubukan nitong tawagan siya, hindi naman siya sumasagot. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang kapatid ngunit hindi rin ito sinasagot ang kanyang telepono. Anong klaseng bagay ito? Umalis si Jake sa kumpanya at sumama sa kanya. Pero pakiramdam niya ay may nangyaring mali. Makalipas ang ilang oras, tinawagan ulit ni Sabrina si Kian Hendricks at sinagot niya ito. Hello mahal ko. I'm sorry, magiging ayos din ang lahat, promise. Andito rin ang kapatid mo, okay? Iniabot ni Kian Hendricks ang phone kay Lance, at bumulong ng, mangyaring piliin ang iyong mga salita. Tumango si Lance. Naiintindihan niya si Kian Hendricks. Nag-aalala siya sa pagbubuntis niya at nag-aalala rin siya. Sister, ayos lang ako, ayos lang si Tita Mimi, walang dapat ipag-alala. Pagkatapos kausapin ng kapatid ay iniabot nito ang telepono kay Kian Hendricks. Naghilamaw si Lance sa VIP lounge at nagpalit ng bagong set ng damit. Ngunit tumanggi siyang lumabas ng ospital. Nasa maselang kalagayan ang tiyahin niya at dapat na siyang umuwi. Hanggang sa makita niya ito sa labas ng kapahamakan, hindi siya aalis. Ilang oras na siyang nakatayo at ayaw umupo. Nanatili siyang nakatingin sa bedside meter para makita kung gaano kabilis ang pulso nito. Sinusubaybayan niya ang anumang ibibigay sa kanya. Hindi siya maaaring umupo at payagan ang ibang mga tao na dumalo sa kanyang tiyahin, ang parehong hanay ng mga tao na nagpahayag sa kanya na patay na. Kung hindi pa ito nakasama ng ilang minuto, mananatili itong ganoon at isasama sa mortuary at tuluyang huminto sa paghinga. May sasabihin sana siya sa nakatatanda sa mga doktor, ngunit hindi niya ito sasabihin sa isang hindi propesyonal sa kanyang larangan. Inatasan na ni Kian Hendricks ang kanyang assistant upang alamin ang katotohanan tungkol sa aksidente. Sinadya ba ito o hindi sinasadya? Kian Hendricks, pakisabi sa akin kung ano ang nangyari. Sa wakas ay nakapagpaliwanag na rin si Lance. Ipinaliwanag ni Kian Hendricks kung paano siya tinawag, at kung ano ang sinabi sa kanya ni Sabrina nang tanungin siya kung nasaan ang kotse. Kung paano siya nakarating sa venue ng aksidente at kung ano ang kanyang nakita. Ngunit pakiramdam niya ay hindi aksidente iyon dahil hindi siya hahayaan ng kadalubhasaan ng driver ni Sabrina na maging pabaya. Pinigilan niya ang paglabas ng balita dahil kay Sabrina, at inayos niya na dalhin ang sasakyan sa kumpanya. Si Sabrina ang target at hindi si Tita Mimi. Ganun din ang nangyari sa mommy ko at pinatay siya. Hindi ko tatanggapin ang negosyo ng Castillo kung iyon ang dahilan kung bakit mo pinatay ang kapatid ko. Hindi ako magkakaroon ng anumang bagay na dapat ay kay Sabrina. Kukunin at ibibigay silang lahat sa kanyang mga anak. Tungkol naman sa mga batang iyon, kung may mangyari man sa kanila, ipapahiya ko kayo sa buong lungsod na ito at ihaharap sa batas, banta ni Maya, humihikbi ng husto. Paanong ang kanyang ina ay napakasama? Anong ginawa ni Sabrina sa kanya? Siya ay dapat nakahila-hilakbot sa kanyang nakaraang buhay na magkaroon ng isang babae bilang kanyang ina sa buhay na ito. Mas matuwid ka na ba ngayon kaysa sa akin?
Ano ba ang alam mo, imbes na matuwa ka na may ina kang tulad ko, puro kalokohan ang sinasabi mo. Kahit anong gawin ko, ginawa para sa'yo. Dapat kang magpasalamat at magpasalamat sa aking pagiging mabuti sa iyo. At tungkol sa negosyo ng Kastilyo, ikaw na ang bahala dahil sabi ko. Wala kang ibang opsyon kundi sundin ako at gawin ang dapat gawin, deklara ni Brenda. Isang anak na babae na walang utang na loob. Nais niyang nanganak siya ng isang mas matalino at matalinong babae kaysa kay Maya. Siya ay kasing tanga ng kanyang ama. Sinubukan ni Jake na aliwin ang kanyang kaibigan. Sinabi niya sa kanya kung ano ang mararamdaman niya kung patay na ang tita niya tulad ni Rani. Dapat ay masaya siya na sa ospital lang siya naasikaso. Hiniling ni Sabrina kay Kian Hendricks na ihatid siya sa ospital, gusto niyang makita ang kanyang tiyahin. Pumayag si Kian Hendricks at hiniling sa kanya na ipangako sa kanya na hindi siya magiging emosyonal. Pumayag naman si Sabrina at sinabi niyang okay. Pagdating nila, ibinabalita lang ng doktor ang pagkamatay ng ama ni Rani. Nabaligtad ang buong ospital. Lahat ng nakarinig sa kwento ng nangyari kay Rani at sa kanyang pamilya ay naawa sa kanila. May ilang tumulo ng ilang luha. Ang ganitong kasamaan ay dinala sa isang pamilya sa loob lamang ng isang araw. Umiling si Kian Hendricks. Ang mga taong ito ay namatay bilang kapalit ni Sabrina. Magiging ganito kalungkot siya kung ang fiancé niya ang namatay. Narinig ni Sabrina kung paano sinundan din ng mga magulang ng kanyang driver ang kanilang anak at napahikbi siya. Isang anak at ang kanyang mga magulang ang umalis sa mundo sa parehong araw sa ganoong sitwasyon. Sinalubong sila ni Lance at Rosa, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dalhin si Tita Mimi sa intensive care unit, sinundan ni Kian Hendricks si Lance sa ward. Nang makita ni Sabrina ang kanyang tiyahin ay halos himatayin ito. Gusto niya siyang yakapin pero pinigilan siya ni Lance. Tita Mimi. Sabrina was broken, nakita niya ang isang oxygen mask sa kanya at siya ay itinutulak. Hinawakan ni Kian Hendricks ang kamay niya at pilit siyang pinalabas ng ward. Dinala siya nito sa kanyang lounge. Please mahal ko, huwag mong saktan ang sarili mo, magiging maayos din ang tita mo. Nangako ka sa akin na hindi ka magiging emosyonal. Ngayon ay babalik ka sa iyong mga salita. Sinusuyo siya ni Kian Hendricks. Bumalik sa lounge sina Lance at Rosa. Nakatayo si Lance na pinagmamasdan ang kapatid. Masyado siyang emosyonal nang mabalitaan niya ang tungkol sa aksidente at pagkamatay ng kanyang tiyahin. Paano kung nakita niya siya noong idineklara siyang patay kanina? Hihimatayin na sana siya. Kian Hendricks, kailangan mong ipangako sa akin na dadalhin mo ang kapwang nagpabagsak sa tiyahin ko sa ganitong estado, at ihaharap siya sa hustisya para sa driver ko at sa kanyang mga magulang. Ipangako mo sa akin Kian Hendricks, deklara ni Sabrina. Pinunasan ni Kian Hendricks ang kanyang mga luha at sinuklay ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Hindi ko kailangang mangako sa iyo, mahal ko, huminto ito at tumitig sa kanya, dahil nasa akin na siya pagtatapos niya. Nasa iyo na siya, tanong ni Sabrina, bakas sa mukha niya ang sinag ng pananabik at ngumiti siya. Tumango si Kian Hendricks at ngumiti din, inikot ni Sabrina ang kamay sa leeg nito at nagtapat ng, mahal kita my darling. Mas mahal kita, sagot ni Kian Hendricks. Nag-iingat si Sabrina sa hangin at tuluyang binaliwala ang katotohanang naroon ang kanyang kapatid at ang kanyang kasintahan. Sinimulan niya munang halikan si Kian Hendricks, at handa rin itong ibigay ang sarili sa kanya. Napaiwas na lang ng tingin si Lance at hinawakan ni Rosa ang kamay ni Lance. Lumabas sila, na nagpapahintulot sa magkasintahan na magkaroon ng pribadong oras na magkasama. Naramdaman din kitang halikan, sabi ni Lance at binigyan si Rosa ng patagilid na tingin. Iminungkahi niya na mag-lunch na lang sila, lampas na ang araw, at ngayon lang siya nakaramdam ng gana kumain. Ang kanyang tiyahin ay naging matatag. Aabuti ng ilang araw at magiging maayos na siya. Gusto lang niyang magising siya sa coma niya. Ilang araw na lang ang kasal ni Sabrina, wala pang 4 na araw, ikakasal na siya kay Kian Hendricks. Hindi niya alam kung ano ang magiging hitsura ng kasal. Mananatili pa ba ito o ipagpapaliban? Hindi niya alam kung ano ang magiging desisyon ni Kian Hendricks.
Buntis na si Sabrina at pareho silang dapat magpakasal. Pagdating nila sa loob ng sasakyan, niyakap ni Lance si Rosa at hinalikan bago sinimulan ang pag-aapoy. Siya ay hindi sapat na masayahin, siya ay nakakaramdam ng kalungkutan. "Are you feeling bothered again?" tanong ni Rosa. Si Lance ay mukhang naliligaw sa malayong pag-iisip. "Medyo, ilang araw na lang ang kasal ng kapatid ko, this weekend to be precise. Si Tita Mimi ay nasa coma at hindi maka-attend sa kasal. Ang kanyang driver ay patay na, at ang kanyang mga magulang ay hindi matanggap ang balita at ang katotohanan ng pagkamatay ng kanilang anak at sila ay sumuko. Paano pa kaya ang kasal?" Upang gawin itong medyo komplikado, buntis si Sabrina pero hindi pa niya alam. "Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin sa pagiging nag-iisa niyang kapatid at kambal niya noon." Inilabas ni Lance ang kanyang pag-aalala. Natahimik din si Rosa. Ang lahat ng mga punto at dahilan na inihain ni Lance ay sulit na pag-isipang mabuti. Ano kaya ang mangyayari sa lahat ng inihanda? Hayaan ang mga bagay na maganap, mahal ko. Bilang mga lalaki, tawagan si Kian Hendricks at pag-usapan ito sa kanya. Paghandaan mo ito bago dumating ang araw, payo ni Rosa. Tumango si Lance at binigyan siya ng patagilid na tingin. Marami siyang kausap. Inunat nito ang kamay at hinawakan ang braso nito. "I love you," bulong niya. "I love you babe," sagot ni Rosa. Nang gabing iyon, umuwi si Rosa at ang iba pa. Pinilit ni Lance na manatili sa likod upang subaybayan ang kalagayan ng kanyang tiyahin. Paminsan-minsan ay tinawag siya at sinuri niya kung ano ang ibibigay sa kanya. Nakatira siya sa lounge ni Kian Hendricks na parang VIP. Tumawag siya sa ospital ng lungsod at sinabi sa kanila na hindi siya magiging available ng ilang araw. Dahil hindi siya gaanong nagdadahilan, binigyan siya ng 2 linggong bakasyon. Noong gabing iyon, tinawagan siya ni Kian Hendricks at sinabing ang kanyang stepmother na si Brenda Castillo ang nag-hire sa tao para tapusin si Sabrina. Ngunit sisiguraduhin niyang hindi na siya mabubuhay para makita ang isa pang araw. Hinintay siya ni Lance, gusto niyang malaman kung ang lalaki ay ang pumatay sa kanyang ina. Hinintay siya ni Kian Hendricks at dumating si Lance. Natulog na si Sabrina at sinalubong ng 2 lalaki si Alex Santos sa basement. Nakatali siya habang nakataas ang mga kamay at nakalawit. Mukha siyang pagod na pagod. Hindi niya alam na matutuntun siya sa krimen. Gaya ng dati, wala siyang iniwan na bakas. Paano siya na-trace? Sa pamamagitan ba ng pakikipag-usap nila ni Brenda? Pero ang babaeng dinurog niya ay stepdaughter ni Brenda at walang relasyon sa mga mayayamang ito. O baka gusto nila siyang italaga sa isang trabaho. Pinagmasdan niya ang 2 lalaki na pumasok sa basement at ang 2 nilang bodyguard. "Bitawan mo siya at itali," utos ni Kian Hendricks. Nagtrabaho na ang 2 bodyguard at bumagsak si Alex sa floor. Sinuri siya ni Kian Hendricks mula ulo hanggang paa. Hindi na siya batang lalaki at ipinagbili ang kanyang konsensya para gumawa ng masama at masasamang bagay. Madilim ang kanyang mga labi mula sa buhay ng sigarilyong nabuhay. Manipis ang kanyang dibdib at ang kanyang mga ribs ay tila nakikita na para mabilang. Lukot ang mukha niya at lumubog ang mga mata. Nakakairita ang tingin niya. Tinitigan siya ni Lance na may hinanakit sa kanyang puso. Ang taong ito ay madumi at pangit sa panlabas at siya ay ganyan sa loob. Paano magiging hindi kaakit-akit ngunit masama pa rin sa kanyang mga gawa? Nakatali si Alex Santos, ang kanyang mga kamay at paa, at pinaupo sa hubad na sahig. 2 upuan ang dinala at doon naupo ang 2 lalaki. "Ano ang gusto ninyo sa akin? Bakit ako pinipigilan na parang isang preso?" Sigaw ni Alex, hula lang niya na dinukot siya at dinala doon dahil sa trabahong ginawa niya kay Brenda. Baka hula lang at may iba pang dahilan. Hindi siya sinagot ng 2 lalaki at patuloy siya sa pagsigaw. May lumapit, kumuha ng tools at tanggalin ang kanyang ngipin sa harapan, utos ni Kian Hendricks. Biglang tumahimik si Alex. Tanggalin ang kanyang ngipin sa harap kapag hindi siya nagpapa-opera sa ngipin. Mukhang mas malupit ang mga taong ito kaysa sa kanya.
Sino sila? Mukha silang mayaman at mahal ngunit masama sa kanilang mga puso. Mabilis na lumapit ang mga bodyguard ni Kian Hendricks at tinulak siya ng isa pababa habang ang isa naman ay nakasuot ng hand gloves. Ang narinig ng tahimik na nakaupong Kian Hendricks at Lance ay ang sigaw na nagmumula sa lalaki. Nanginginig siya at sa loob ng 10 minuto, napabitaw siya at namimilipit siya sa sakit. Muli siyang itinaas para makaupo at ang kulay abong ngipin ay inilagay sa harap ng may-ari nito sa isang maliit na tray. Dumudugo ang kanyang bibig at tumutulo ang dugo sa kanyang payat ngunit maliit na dibdib. Pulang-pula ang kanyang mga mata at pawis na pawis. Wala kang karapatang magsabi ng kahit ano maliban sa pagsagot sa mga tanong ko. At kung magtatagal ka bago sagutin ang mga tanong ko, isa pang ngipin ang matatanggal hanggang sa matanggal ang buong 32 ngipin. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino ka at bakit ka nakatira bilang isang assassin. Tanong ni Kian Hendricks at nagsindi ng sigarilyo, dinala niya yun sa bibig niya at ibinuga ang usok sa mukha ni Alex. Hindi siya sinagot ni Alex. Natahimik siya at galit na nakatingin sa mga lalaking nakaupo. Kung aalis siya roon ng buhay, wawasakin niya ang mga lalaking ito. Nang makitang hindi siya sumasagot, hindi na siya tinanong ni Kian Hendricks sa pangalawang pagkakataon ngunit inutusan ng mga lalaki na tanggalin ang 2 pang ngipin at sa pagkakataong ito, gumamit ng pait at hukayin ito mula sa gilagid, hukayin ang mga ugat, utos ni Kian Hendricks. Magsasalita ako, patawarin mo ako, pakiusap ni Alex. Napakasakit pa rin niya noon at gusto pa rin ng lalaking ito na tanggalin ng 2 ngipin ng pait ang kanyang mga tauhan. Inisian siya ni Lance. Mukhang hindi siya uumbok hanggat hindi niya nakikita ang kabaong. Matagal na sana niyang unti-unting tanggalin ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang pangalan ko ay Alex Santos. Nagtatrabaho ako bilang assassin para lang sa isang tao, kung hindi, naging drug peddler ako, matapat niyang sagot. Nagbuga pa ng usok si Kian Hendricks at nagsimula siyang mabulunan. Nabulunan siya hanggang sa maramdaman niyang mawawala na sa kanya ang buhay niya. Naging pula ang kanyang mga mata. Ngayon ay nabangga mo ang isang Lamborghini mula sa likuran at itinulak sila sa isang makipot na kanal na may truck. Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Kian Hendricks. Ako, binayaran ako para gawin ito. Papatayin ko ang babae sa kotse. Hindi ako ang pumatay pero binigyan lang ako ng trabaho, sagot ni Alex. Biglang humagalpak sa tawa si Kian Hendricks, hindi ito nakakatuwa, kundi isang masamang paghihiganti. Nanatiling walang ekspresyon lang si Lance. Walang kwenta ang lalaking ito. Hindi siya ang mamamatay tao ngunit ginawa ang trabaho. Nakikinig ba siya sa sarili niya kapag nagsasalita siya? Sino ang nagpadala sa iyo para patayin siya? Tanong niya, bigla niyang pinigilan ang kanyang pagtawa nang simulan niya ito. Ito ay si Brenda Castillo. Hiniling niya sa akin na durugin ang isang Sabrina Castillo. Ginawa ko lang bayad sa nakolekta kong pera. Patawarin mo ako, huwag mo akong patayin, pakiusap ni Alex. Naging masama ang tingin ni Kian Hendricks. Ayaw niyang mamatay pero papatay ng iba dahil sa pera. Ang mga taong pumapatay sa pamamagitan ng espada ay natatakot sa isang karayom lamang. Magaling. Matagumpay mong napatay ang isang lalaki at ang kanyang mga magulang sa isang araw na walang ginawang masama sa iyo. Ang isa pang pasyente ay kasalukuyang nasa intensive care unit, nakikipaglaban sa kanyang buhay. At gusto mong iligtas kita. Paano ang mga taong pinatay mo? Bakit hindi mo sila pinabayaan? Isang mata sa mata Alex Santos. Hindi kita patatawarin dahil fiancé ko ang babaeng si Sabrina Castillo. Pero ang totoo niyan wala siya sa sasakyan, tita niya yun. Ngunit pinatay mo ang kanyang driver at ang kanyang mga matandang magulang dahil sa iyong mga gawa. Para dito, babayaran mo ito, deklara ni Kian Hendricks. Sinagasaan mo ba ang isang babae maraming taon na ang nakakaraan na ang pangalan ay Monica Santiago? Tanong ni Lance, at tumango naman si Alex Santos na nakayuko. Ikaw ang lalaking dumurog kay Monica Santiago na humantong sa kanyang kamatayan. At tinanggap mo ang pagpatay sa kanyang anak.
O hindi mo alam na si Sabrina Castillo ay anak ni Monica Santiago? Tanong ni Lance. Paos ang boses ni Lance at naglalaman ng maraming pait. Masasabing nakaramdam siya ng sama ng loob at galit sa lalaking nakaupo sa harap niya. Alam ko pero please, patawarin mo ako. Dahil sa kasakiman ay nawalan ako ng konsensya at ginagawa ko ang lahat para sa pera, pakiusap ni Alex Santos. Tiningnan niya ang mukha ni Lance at iniyuko ang ulo. Alam niyang ang kanyang kapalaran ay matukoy ng mga lalaking ito na nakaupo. Siya ay masama sa kanyang mga kilos, at hiling lamang na sana ay maging mabait ang mga lalaki para iligtas siya. Ipapadala kita na sumali kay Monica Santiago kung saan mo siya ipinadala. Ako ay kapatid ni Sabrina Castillo at anak ni Monica Santiago. Pinatay mo ang aking ina at tinangka mong gawin din ito sa aking kapatid at humiling na patawarin kita. Sigaw ni Lance. Galit na galit si Kian Hendricks. May lumapit, magpait ng ngipin nang walang iiwanan. Pagkatapos noon ay putulin ang mga daliri sa paa at kamay, hiwain ang ari at dukitin ang mga mata at itapon sa dagat, utos ni Kian Hendricks. Naabutan siya ng kaaway at mamamatay siya na parang manok. Sinubukan ni Alex na magmakaawa ngunit hindi siya tinitigan ng lalaki. Pagbabayaran niya ang kanyang mga kasalanan noong araw na iyon. Bago sina Kian Hendricks at Lance ay tumayo, ay nagsipagtrabaho na agad ang mga lalaki. Sumisigaw si Alex habang ang dalawang lalaki ay tumayo at naglakad palabas ng basement. Salamat Kian Hendricks, pagpapahalaga ni Lance. Hindi magiging posible na hulihin si Alex Santos at parusahan sa kanyang mga kasalanan kung wala ang tulong niya. Huwag mag-alala, sagot ni Kian Hendricks. Sinabi niya kay Lance na ipagpapaliban ang kasal. Napagkasunduan nila ni Sabrina na ipagpaliban ito dahil sa nangyari sa kanyang tita, kay Rani, at sa kanyang mga magulang. Kailan kayo ikakasal? Tanong ni Lance. Kian Hendricks said till further notice. Hindi nila ito pinagplanuhan. Gusto kong maganap ito kahit na ito ay dapat na tahimik at mahinahon. Mag-imbita ng pamilya at ilang kaibigan at magpakasal. Buntis si Sabrina. May mga anak ka na sa labas ng kasal, ayokong maging halata ang pagbubuntis na ito bago ikasal. Deserve ito ng kapatid ko, alam mo ba? Mungkahi ni Lance. Gusto ko siyang gawing asawa ng higit pa sa naiisip mo. Ngunit kung isa sa alang-alang ang mga pangyayari sa ating paligid ngayon, ang pagpapakasal ay parang hindi nakikiramay sa naulila. Namatay si Rani dahil siya ang driver ni Sabrina. Namatay siya sa linya ng tungkulin. Dapat nating ibigay sa kanya ang karangalang iyon at ipagpaliban ang kasal, sagot ni Kian Hendricks. Para sa isyu ng pagbubuntis, sisiguraduhin niyang kasal na sila bago ipanganak ang sanggol. Hindi siya magkakaroon ng anak sa labas ng kasal tulad ng mga batang lalaki. Kahit paano mo subukan Kian Hendricks, hindi ka makakaiyak ng higit pa sa mga naulila. Ang pinakamagandang magagawa mo ay masyadong low-key ang iyong kasal at magkaroon ng roundtable reception, giit ni Lance. Natahimik si Kian Hendricks. Tama si Lance pero kailangan niyang dalhin si Sabrina bago mag-conclude sa dapat nilang gawin. Okay, magdi-discuss muna kami ni Sabrina, sagot ni Kian Hendricks at hindi nagtagal ay bumalik si Lance sa ospital. Tiningnan niya ang tiyahin bago pumunta sa lounge para magpahinga. Nagulat siya nang makita niyang naghihintay sa kanya si Rosa. Bumalik ka pala, tanong ni Lance sabay sara ng pinto. Papasok ako noong lalabas ka. Sa sobrang pagmamadali mo sa dinadaanan mo halos yakapin mo ako, pero hindi mo pa ako nakita, sagot ni Rosa. Nagkibit balikat si Lance at sinabing hindi niya napansin. Nakaramdam siya ng pagod at napaupo na lang siya sa sofa. Hindi ko maisip kung paano natapos ang araw na ito. Paano kung may nangyari kay tita? Ano kaya ang mararamdaman ko ngayon? Napaisip si Lance. Walang pinagkaiba sa naramdaman at reaksyon mo noong umagang iyon. Hindi ko alam na magiging ganito kaka-broken tulad mo ngayon. Pero salamat, buhay pa si Tita Mimi. I can't express how happy I am babe, sagot ni Rosa. Hanggang sa pagharap sa pagsubok, hindi matiyak kung gaano siya ka-emosyonal.
Iyon ang unang pagkakataon na nahaharap ako sa isang mahirap na sitwasyon noon, pagtatapat ni Lance. Nakilala ni Rita si Davis. Pero hindi niya kayang mahalin siya. Parang gusto niya ng mas matatag kaysa sa mga kaibigan lang. Madalas niya itong tinatawagan. Inaanyayahan niya siya sa mga petsa, tanghalian, hapunan, at mga lugar. Marami sa mga ito ay tinanggihan niya. Hindi pa siya handang pumunta sa paraang gusto ni Davis na puntahan nila. Tinanong siya ng kanyang ina kung gusto niya siya. Sinagot lang niya na hindi siya masama. Pinayuhan siya ni Karina na patuloy na kilalanin si Davis. Siya ay isang mahusay, mapagmahal na tao. Mahigit isang dekada na niyang kilala ang kanyang ina. Hindi alam ni Rita na baka dapat siyang tumawa o tumitig na lang sa masayang mukha ng kanyang ina. Paano nauugnay ang pagkakilala sa kanyang ina sa loob ng mahigit isang dekada sa pagiging isang mapagmahal na lalaki ni Davis? Ang kanyang ina ay ibang tao at gayon din si Davis. Umiti lang siya at umalis na. Masaya ang kanyang ina na lumilikha siya ng isang relasyon na maaaring humantong sa isang romantikong relasyon. Nakita ni Alfred ang kanyang kapatid. Hindi siya interesado sa paglikha ng anumang espesyal sa pagitan niya at ni Davis. Sana lang ay malampasan niya ang nararamdamang iyon para kay Jake. Pumasok si Rita sa kanyang silid at isinara ang pinto. Hindi niya maiwasang isipin siya. Gusto niyang palayain siya sa puso niya pero hindi niya magawa. Umupo siya sa kama at si Jake lang ang iniisip. Siya ay mabuti at nagmamalasakit sa kanya bago ang isyu ng pagbubuntis na iyon. Ngayon ay naiintindihan na niya ang ibig sabihin ni Sabrina noong araw na magkasama silang mag-lunch. Ang pagmamahal niya sa kanya ay biglang naglaho. Kung ano ang mayroon siya para sa kanya, ito ba ay fake at infatuation lang sa lahat ng panahon? Ang pag-ibig ay hindi namamatay sa ganoong paraan. Anong nangyari? Tahimik na humikbi si Rita. Mahal pa rin niya pero hindi niya mahal. Bakit hindi niya magawang mahalin? Bakit? Hindi makatulog si Jake. Tinawagan niya si Lance at sinabi ng huli na nakalimutan niya. Lalapit siya agad. Nang makita siyang tumayo, sinabi ni Rosa na sasamahan siya nito. Pumayag naman siya at umalis na sila. Nakarating sila sa mansion ni Jake at tulad noong nakaraang araw, muling tinurukan siya ni Lance at hiniling sa kanya na subukang hanapin si Rita para ayusin ang mga bagay sa pagitan nila. Sinabi ni Jake na plano niyang makita siya noong araw na iyon, ngunit hiniling ng kanyang kapatid na samahan niya si Sabrina dahil sa aksidente. Nagsasalita pa siya nang magsimula siyang matulog. Inalalayan siya ni Lance sa kanyang silid at hiniling kay Rosa na umalis na sila. Sumakay na sila sa kotse at nagmaneho papuntang ospital. Habang ipinarada ni Lance ang kanyang sasakyan at muli silang pumasok sa lounge. I wonder kung para saan si Kian Hendricks nagmamay-ari ng ganoon kagandang lounge sa isang ospital. Dito ba siya tumira? Komento ni Lance. Kapag nasa loob na siya, hindi niya alam na itinayo ito sa loob ng isang ospital. Anyways, ayos lang. At least komportable siya doon. At dito na po, nagtatapos ang part 56 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.